Ang topic natin right now ay tinatawag na Millionaire Activity Management. Okay? Millionaire Activity Management. Ibig sabihin, ito yung mga activities na ginagawa na dapat mong pagbigyan ng focus para maging isa kang milyonaryo. Siyempre, combined lahat ng mga natutunan nyo dito sa Millionaire Mind Bootcamp at sa buong Team Genuine Academy. Ito yung mga reason, isa sa mga pinakamalaking reason kung bakit nagiging successful yung mga successful, nagiging milyonaryo sila at karamihan ay hindi. Okay, so medyo mabilis lang naman itong topic natin na ito. And siguradong kapupulutan nyo ng aral, marami kayong matututunan at madali lang naman siyang may apply. So, with that being said, punta muna tayo dito sa ating mahiwagang whiteboard. So ito yung palagi niyong tatandaan pagdating dito sa negosyo natin. Okay, pagdating sa negosyo natin, 80% ng iyong result, okay, ay manggagaling yan sa 20% ng iyong activities. So ito yung tinatawag na Pareto Principle. So ulitin ko, 80% ng magiging resulta mo dito sa negosyo, yung kinikita mo, ay nanggaling yan sa 20% ng iyong mga important activities na magpo-produce nitong 80% na ito. So ibig sabihin, 80% ng iyong activities walang kinalaman dito sa resulta na ito, dito sa 80%. Okay, marami kang activities na ginagawa, walang kinalaman dyan, na hindi naman nagbibigay sa'yo ng resulta. So yun yung i-identify natin para matanggal mo yung mga walang kwentang bagay na ginagawa mo. So yung iba doon, possible hindi mo pa siya agad-agad matatanggal kasi mag-isa mo pa lang siyang ginagawa. Pero kapag ka ikaw pero meron dito mga activities na pwede mo naman agad nang tanggalin. Pwede mo na siyang hindi gawin. Okay, so yun yung pag-uusapan natin. So palagi niyo yung tatandaan yan, 80% of your result galing yan sa 20% ng iyong activity. And ang reason kung bakit marami ang hindi nagkakaroon ng magandang result dito sa negosyo natin ay masyado silang nakafocus dun sa 80% ng activities na walang kwenta. Okay, na walang kwenta. So yun yung mga pag-uusapan natin. Ano yung mga walang kwentang activities na to na sigurado ako ginagawa mo rin yan ngayon. Okay? And hindi ko naman sasabihin na lahat yun ay masama or whatever. Pero yun yung mga activities na hindi nagbibigay sa'yo ng result. Okay, so ang unang-unang step na kailangan natin na gawin dito sa ating training, so magkakaroon tayo ng activity para sa inyo na as much as possible gawin niyo siya kaagad. So bibigyan ko kayo ng konting minuto para magawa ito. Ay ilista mo. Okay, dito pala susulat ko. Sulat natin dito. Okay, number 1 ay isulat mo, list your activities, your daily activities. Doon sa sinend ko sa inyo, list your daily activities. Isulat nyo doon lahat ng mga activities na ginagawa nyo, mapa-business man yan or hindi. So ibig sabihin, kumakain ng lunch, kasama yun, mapa-business man o hindi. Halimbawa, ano pa bang activities na walang kinalaman sa business? Nanonood ng TV, ayun. May schedule ka ng panonood ng TV, halimbawa, paglalaro, or kung ano-ano pa. Basta kahit walang kinalaman sa business, ilista mo yun lahat. Okay, so i-share ko na rin sa inyo yung itsura nung para magaya nyo, para doon sa mga late at hindi nakakita at hindi nyo alam kung anong nangyayari. So i-share ko na din sa inyo yung example na format ng listahan. Okay, so bibigyan ko kayo ng 10 minutes para magawa ito. Wait lang. Bigyan ko kayo ng 10 minutes para magawa ito para masaya. So, yan. Within 10 minutes, kailangan magawa niyo siya. Hindi niyo kailangan ubusin, hindi niyo kailangan ma-perfect. Pwede niyo naman kasing ipagpatuloy. Baka mamaya may mga maalala ka pa after nito. Pero as much as possible, 10 minutes, ilagay niyo dyan. Lahat ng activity na alam mong ginagawa mo every single day, ilagay mo dyan. Kahit wala yang kinalaman sa negosyo. Okay, ilagay mo lang dyan. Okay, naintindihan ba? So, yung 10 minutes natin will start now. So with that being said, I hope na nailagay nyo yung as much as possible na alam nyo, na naaalala nyo, na ginagawa nyo na activities every single day. Okay? Once again, importante yan para aware ka kung ano yung ginagawa mo araw-araw. So, I hope ginaya nyo yung format nung pinakita ko sa inyo.
Kung sakasakali man, pwede na lang kayo. Sa mga manonood ng replay nito, hanapin nyo na lang yung makikita nyong button sa ilalim para ma-download nyo yung mismong listahan. Yung format, kailangan importante na ganun yung Importante na ganun yung format na. Kasi meron tayong mga susunod na activities na gagawin. Okay? So, with that being said, balikan natin yung daily activities. So, dapat ginaya nyo to. Tapos, lalo na itong part na ito. Itong meron dito mo isusulat yung mga activities mo. Okay? Diyan mo lahat isusulat. Tapos,